Hello everyone! I'm Roan Celis Capistrano of 1 Million Club. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. Yan. Sa pag-usapan natin yung solid financial foundation, himayin natin to, no? So, sabi dito, is your house built on a strong foundation? Di ba pagka may typhoon, that time, no, naalala ko, nung nasa Las Piñas pa kami, nagre-rent pa kami doon ng bahay. Medyo luma kasi nire-rent naming bahay, tas may puno kami sa gilid. Hindi talaga ako nakatulog nung nagkaroon ng typhoon kasi sobrang hangin. So feeling ko baka pa rin yung bahay namin, no? So yun na makikita natin kung matibay yung bahay, kung daanan man yan ng earthquake, typhoon, nakatayo pa rin. So ganun din sa ating personal finance. Kailangan matibay din to, no, na nagkaroon ng crisis, nawalan ka ng trabaho, may nagkasakit sa pamilya or ikaw mismo, no, nagkasakit ka or may na-disable, may aksidente, hindi pa rin mamumroblema sa pera. Okay? So pag-usapan natin yung strong financial foundation. I-type nga natin strong. Of course, lahat tayo gusto natin strong or matibay yung alkansya natin. So, sabi nga, never allow your family to live in a house with weak foundation. So, nakaka-stress po yun, no? So, weak yung foundation natin kung puro utang yung laman ng ating financial house. So, gawin natin itong matibay na mangyayari, crisis-proof, di ba? Earthquake-proof, and sabi nga dito, no, wealthy ka pero magi-stay wealthy ka. So, yun yung sarap makinggan itong one word na to, stay wealthy. 'Di ba? Kasi meron din namang yumaman pero bumalik sa hirap. 'Di ba? Kasi pwedeng na-mismanage uli yung pera. So, pag-usapan natin kasi ito, start tayo sa, sabi, building a house, you must build it from the ground up. Like kahapon galing kami Makati. Ang dami tinatayong kondo. Sobrang lalim ng foundation. Tagal gawin kasi kailangan matibay. So ganun din sa financial house natin. Kailangan sisimula mo sa baba para hindi siya magigiba agad. So pinaka-foundation niyan, tandaan natin, is the increased cash flow. Pakitype nga natin cash flow. So may dalawang paraan para ma-increase natin yung cash flow natin. So, una is earn additional income. Ito ang ganda ng tanong dito. Tanungin lang natin sarili natin. How many sources of income do you have? So, ito income to. Ilan yung source of income natin? Isa ba? Dalawa? Kasi yung mga mayayaman, 7 ang sources of income. So, how many people rely in that income? Minsan, isa lang yung nagtatrabaho pero nakarely, no? 5. Diba? So, medyo mahirap. So, do you love them? Of course, if you love your family, dapat may backup career ka. Kasi ang dami ko na rin na nakikilala or nag-i-email sa akin na wala na rin ng trabaho. Diba? OFW man yan or dito sa Pilipinas. So, kailangan meron tayong other source of income. And ako sinimulan ko to sa spare time ko. Kasi itong spare time, lahat tayo meron. Like 5 p.m. No, may full-time job ako, ginagawa ko yung backup career ko, itong IMG, as financial educator. So, from 5 p.m. to 11 p.m. yan. Yan yung ginagawa ko. And pangalawa, no, so yung una, review tayo is pataasin mo yung income mo kasi hindi naman pwedeng puro tipid. Pero check din natin tong pangalawang option. Kasi hindi yumaman ang taong walang disiplina. So pangalawa is reduce expenses. Baka naman kasi may mga ginagastos ka rin na pag inipon mo, sayang din, di ba, na additional 2,000 pala, additional 1,000 per month pala na savings mo. No? So tignan nyo kung saan kayo guilty dito, no? Like soft drinks. Kami pag lumalabas, lagi kami may baong tubig para hindi na kami bibili. Additional 20 pesos pa yan. Pag sa airport ka, 40 pesos to 50 pesos pa yan, di ba? So, eto, no? Parang napakadali lang sa mga kabataan ngayon na bumili ng coffee, tea, na tagwa 150, 200, di ba?
So, sobrang mahal. Pero, yun, okay lang naman bumili nito basta may ipon ka. Ang problema kasi, inuuna mo yung wants mo, nagiging problema natin yung wala tayong ipon or baka baon sa utang. So, yan, cigarettes, beer, bisyo, lotto tickets, yung mga sugal, extra phone bills, yung iba mga extra subscription, dine outside. So, medyo mahal, no? Pag sa labas tayo kumakain. Hair maintenance, no? Like, pag holiday talaga, sobrang busy ng mga parlor kasi yung straight daw nagpapakulot, yung kulot naman na kagaya ko, nagpapareban. So, guilty po ako dyan dati kasi nagpapareban ako every 6 months. So, yan, no? Laki na pala na matitipid natin kung i-check lang natin. So, at least may 1 million ka after 20 years kung ma-invest mo itong mga to. Okay? And, ito naman yung tinatawag na prosperity formula or abundance formula, yung pay yourself first. Sabi ko, ba't tinatawag ba ito na pay yourself first? Kasi nga, pagka sumweldo tayo unang nangyayari dyan, pag mali yung formula mo, pinapasweldo mo yung ibang tao. So, nakakalimutan mo yung sarili mong pasweldohin. So, ito yung tama. Pagka-receive mo ng income, ibawas mo yung 10% tithes. Ito yung donation mo sa church kung saan ka nag-grow spiritually. And then, 20% sinisave mo. No? Ito yung sweldo mo sa sarili mo. No? Naku, sobrang nagsipag ka, nag-OT ka pa. Kailangan talaga may pasweldo ka sa sarili mo. Bago mong pasweldohin yung ibang tao. 'Di ba? Bago ka mag-mall, bago ka magbayad ng mga electric bills, water bills, ayan, expenses and lifestyle. So 100%, 10% tithes, 20% savings, 70%. Ito yung pagkakasyahin natin sa needs natin and wants. So pagka gusto mong dagdagan, mas maganda, no? Like ako, up to 40% sa sobrang na-disiplina ko sarili ko, yung last na work ko, nasa 40% yung naiipon ko. Okay? So pag hindi pa disiplinado, mag-start kahit 10%. Kasi compare nyo po sa Chinese, kaya mas lalo silang yumayaman, 25% savings nila. I mean, 25% pang lago nila sa negosyo, pinapaikot nila sa negosyo, 50% savings, no? 25% lang po itong kanilang lifestyle. So, okay na tayo sa cash flow. Pangalawa is proper healthcare. So, ang sabi dito, protect our health and protect our investment. Kapag kasi may healthcare tayo, hindi natin magagalaw yung investment natin, hindi natin magagalaw yung ipon natin. May dalawang klase ng healthcare. May short-term healthcare at may long-term healthcare. So, ito yung traditional HMO, no, yung short-term. Kasi usually naman, ito yung binibigay na benepisyo sa atin sa company. Pero dito ko lang nalaman sa IMG na may long-term healthcare pala. Pakitype nga natin, health savings account. Yung health savings account kasi, pwede ka na palang mag-ipon dito sa long-term healthcare plan mo na habang ikaw ay employed na may magagamit kang healthcare. Kasi pagka hindi mo nagamit itong benepisyo mo dito sa long-term healthcare sa habang nagbabayad ka, ibabalik sa yung binayad mo. No? So, kaya nagsisave ka lang. Ngayon, kung magkasakit ka, may magagamit ka na healthcare. Pero usually kasi may healthcare na short-term, kaya hindi magagalaw yung ating long-term healthcare. So, para may idea ka sa long-term healthcare, ito, fix yung premium niya, 7 years to pay, tapos may term insurance, may mga life insurance. Ito yung maganda, all unused health fund, di ka nagkasakit o kaya ginamit mo kasi yung short-term healthcare mo sa company, may interest yan, nagko-compound. So, nagiging investment. And yung sinasabi ko kanina na with return of premium up to 85% kapag hindi mo ginamit yung healthcare mo during the 7 years na nagbabayad ka. Next is life insurance. Yung life insurance naman, again, pinag-usapan natin to kanina, life protection. Ito yung to protect our family while building wealth. So, syempre, kapag
wala ka pang big savings, kailangan mo talaga ng life insurance para ito yung magiging instant savings ng pamilya kung sakaling may mangyari sa'yo. Hindi ang mapapamana natin is utang. So sabi nga, ang purpose ng life insurance, in case you can't be there to catch them, you are sure you have a safety net. Kasi nga, tayo mga breadwinner, tayo nagpo-provide ng income, so tayo yung money machine ng pamilya, pag may nangyari sa atin, syempre gusto natin, may money machine pa rin yung ating family para makasurvive pa rin sila, makapag-aral pa rin mga anak mo, kakain pa rin yan, so may panggastos pa rin sila. So, kumukuha tayo ng life insurance because we love our family. And ang nakakalungkot lang yan, pagka makita natin, no, like kahapon, sobrang traffic, ang dami namin nakikitang bagong kotse, bagong sasakyan. So pagka 1 million ang cost ng car, 1 million din dapat ang insurance niyan. No, minimum 20,000 per year ang insurance ng sasakyan. Ang problema, yung nakasakay, yung driver, yung breadwinner, walang insurance. Pero ang insurance kasi ng breadwinner, mura lang. 1 million life insurance kung 35 years old ka na, sa 7,400 per year lang. So sino ba yung mahalaga, yung sasakyan or yung breadwinner? 'Di ba? I-type nga natin diyan. Kasi ang sasakyan, 'di ba? Pwede pampalitan 'yan, pero yung buhay ng breadwinner medyo mataas talaga value niyan, 'di ba? Kaya kailangan naka-insured. Next is debt management. So we have to eliminate our debt kung may utang ka, no? Minsan naman kasi nagkakautang tayo na talagang tumulong lang tayo sa pangangailangan ng pamilya, pero kung meron ka niyan, wag mo nang dagdagan, no? Na dahil lang sa luho or sa mga hindi naman kailangan iutang. So kasi termite ang utang, ibig sabihin, anay na sumisira sa financial house natin ito. No? Masisira yung alkansya natin pag may utang tayo. At ito pa, no, ang daming nai-stress pag may utang kasi debt can turn into a disease. It could control your life, diminish your happiness, and can limit your freedom. Pag may utang ka, isipin mo na naman yan, saan ka na naman uutang next time or anong pambabayad mo sa utang mo. 'Di ba? So wala kang peace of mind. Opposite sa pag may savings ka, may emergency fund ka, may investment ka, may peace of mind ka. Okay? Kaya nga debt ka sounds like death. Okay? So marami pong nai-stress. So dapat alam mo yung good debt and bad debt. Emergency fund, ito naman yung syempre, actually dapat lahat tayo may emergency fund na kahit hindi yan ituro. Kasi alam natin, anytime, pwedeng may pagkakagastusan tayo sa pamilya. Kasi lahat, hindi exempt, no, na pwedeng may magkasakit sa pamilya, pwedeng masira yung sasakyan, medyo may ipaparepair sa bahay. So, given na yan, pwedeng mangyari. No? Kaya kailangan talaga, meron tayong emergency fund. So, yun, no? Lalo na, no, pagka nawalan ka ng trabaho. Kasi pag nawalan ka ng trabaho, pero tuloy-tuloy pa rin yung gastos ng pamilya, malaking problema yun. Uutangin mo na naman yun. So kung wala kang emergency fund, utang yung magiging solusyon mo. Pero pag may emergency fund ka, ang dali-dali po talagang kumilos, no? Ang dali mag-decide, ang dami mong options, kasi may pera ka mahuhugot. Investment naman is yung pinakabubong ng ating financial foundation or financial house. Ito yung huli na natin gagawin kasi dati kala ko dito ka magsisimula, no? Kasi pagka investment, usong-uso talaga yan. So, ito yung ginagawa natin to reach your financial goal. Kasi hindi natin marireach yung mga goal natin na nagko-cost ng million kung iaasa lang natin sa savings natin sa bank. So, kailangan mapalago natin yung ating pera. So, again, kaya tayo nag-i-invest kapag may target ka na hindi ka magtatrabaho habang buhay. So, gusto mo na balang araw, pag may savings ka na, meron ka ng 3 million, 5 million, yun na yung magtatrabaho para sa'yo. No? So, maraming klase ng investment.
merong short term, medium term, long term. So lahat tayo mga kailangan, for example, ng retirement. So dapat long term yan at naka-invest para mabilis mo may hit yung goal mo na milyon. So lahat tayo halos nagsisave sa bank, pero ang tawag sa atin dito depositor. No? So less than 1% lang ang kinikita natin. Ang ginagawa ng bank, i-invest niya yan sa mga government projects, sa top corporations, sa mga equities, mutual fund. Pero ang ibabalik sa atin less than 1%. So pinapautang rin nila yan, di ba? Pinapalago rin nila. So ang maganda, maging shareholder tayo, dumiretso tayo like sa mutual fund, mag-invest tayo para pag kumita yan na ini-invest din naman sa mga top corporations, sa government projects. So pag kumita ng 12%, diretso sa atin 12% kasi shareholder tayo dito sa mutual fund or binibili kasi natin shares. Kaya ang tawag sa atin investor. So, para may idea kayo sa mutual fund, ang mutual fund ay indirect investment natin sa mga top corporations. Yan. Kasi dalawang way yan. Pag direct stock market, ikaw mismo bibili ng Jollibee shares, no? Yung PLDT. So, dito indirect, may fund manager kang bahalang bumili ng shares para sa'yo. Yan. So, how mutual fund works, ito yung may mutual fund company, marami nag-i-invest, si A, si B, si C, si D, and even the corporation. So, nilalagay lahat ng funds. May fund manager na bahalang mag-transact para sa'yo. Ito. Tapos, ibibili niya yan ng stocks or bonds. Ito yung mga investment sa mga top corporations and government projects. And then, pag kumita yan, ibabalik yan sa mga owner. So, ilalagay sa fund at i-distribute ulit based sa share mo. So, ang maganda sa mutual fund, pwede ka na mag-top up, no? Or magdagdag para nagde-deposit ka lang sa bangko ng for as low as 20 pesos. Tapos, meron ka ng investment sa mga top corporations like Jollibee, Ayala, SM, no? Meralco, di ba? So yan, pinalaki natin. Again, ang stock market investing, diretso ikaw yung bumibili ng shares sa mga top corporations. So kailangan mo dito, pag stock market investing, malaki kapital mo kasi medyo mahal din naman ang mga price nito. So kaya yung iba, nag-i-invest sila sa mga mutual fund. Ito yung mga mutual fund na kapartner natin in partnership with Ramfor Financials. So, PhilEquity, Atram, Philam Asset, FAMI, Sun Life, Soldibo. So, mga ano yan, magagandang mutual fund company. So, ito, sila yung bahala mag-invest para sa'yo through mutual funds. So, yan, napag-usapan na natin yung strong financial foundation. Again, from the foundation sa bottom, pataas. Magandang okay yung cash flow mo. Pag okay ang cash flow mo, mapuno mo agad tong alkansya mo. Meron kang sapat na healthcare, sapat na insurance, wala kang utang, maganda yung emergency fund mo, at malaki yung investment mo. So, pagdating sa investment, syempre, ang dami nating choices. Pwedeng sa bank, pwedeng sa bonds. Ito yung mga guaranteed naman yan, hindi magne-negative, pero walang growth. So, pwede ka rin mag-invest sa mutual funds, stock market. May growth yan, pero syempre, pwedeng mag-loss ka. No? Pwede ka malugi. So, high risk. Kaya yung iba, nag-i-invest sa PDF Most 18 and Kaiser. Kasi dito, bukod sa may growth yung pera mo, hindi magne-negative. Sa Most 18, may life insurance. Sa Kaiser, kompleto. May healthcare din siya, life insurance, hindi magne-negative. At may growth yung pera mo kung di mo nagagamit yung healthcare fund mo. So, meron kasi tayong tatlong financial need, no? Kaya pag-uusapan yung kompletong financial planning, kailangan i-consider mo to, hindi lang investment. Healthcare, life insurance, and investment. So, yan ang maganda sa Kaiser kung talagang medyo limited yung pera mo, yung fund mo,
Ako dito ako nag-start, Kaiser, kasi 3-in-1 na siya. May healthcare, insurance, and investment. Kaya sabi ni Daniel Padilla, yung Kaiser Ambassador, Kaiser, nasa iyo na ang lahat. Diba? Kasi lahat ng basic need mo sa financial foundation, nandito na sa Kaiser. So, sino ba yan si Kaiser? Hindi ko kilala yan. So, actually, marami siyang accredited na hospital. Kasama na dyan yung top 4 na hospitals. Si Asian Hospital, dito yan sa Muntinlupa. St. Luke's, meron yan sa Quezon City Global City. Makati Med, kilala naman natin yan. At yung isa pa sa mga top hospital, yung The Medical City. So, marami na rin tayong accredited na hospitals and clinics, 2,000 plus, doctors, 12,000 plus, and even si Kaiser, meron siyang clinic, ang tawag Kaiser Medical Center, nasa 10 na yung branch natin, makikita natin yan sa mga SM Mall tsaka Robinsons Mall. So maganda, no? Kasi yun nabanggit natin na healthcare, life insurance, investment, nasa Kaiser na, kaya tinatawag na 3-in-1 investment. So, paki-comment nga dyan, 3-in-1, di ba? So, kasi, nandito na yung kailangan natin sa financial foundation natin. So, pag sinabing Kaiser, tatandaan nyo lang, 720. So, ano ba yung 720? 7 years mo lang babayaran and 20 years yung term niya. No? So, para mas maintindihan natin, kailangan ma-discuss natin yung benefits per period kasi may 4 na period to, no? Accumulation period, ano ba yung mga benepisyo mo during the first 7 years o habang nagbabayad ka. Extended period, ito naman yung after mo magbayad, ma-fully paid yung plan mo, ano yung benepisyo mo from 8th year to 20th year. And then pag nag-mature na, ito yung 20th year na, no? Naka 20 years na yung plan mo, matured na yan. So, ano yung mga makukuha mo? And kung hindi mo pa kunin yung mga benepisyo mo after 20 years, may tinatawag pa na long-term care period. Ayan, so pag-usapan natin yung accumulation period. Sa first 7 years, ito yung mga benepisyo mo habang nagbabayad ka. So, una is hospitalization or inpatient benefits. Ito yung pag ma-confine ka, meron kang benepisyo. And then, may free annual physical exam. Ito yung usual na APE na binibigay din sa atin sa ating short-term healthcare. So, ito yun, no? Meron tayong basic 5 na tinatawag. Ito yung physical exam, chest x-ray, routine fecalysis, urinalysis, and yung CBC. Of course, may dental benefit din yan. Meron tayong usual, no, na unlimited check-up sa dentist, tapos yung unlimited simple tooth extraction, no? Tapos may once a year na yung free dental prophylaxis or cleaning. And then may 20-year life insurance ka. So ibig sabihin, once na na-approve na yung policy mo, meron ka ring life insurance coverage. 'Di ba? Kasi 3-in-1 si Kaiser. So, ibig sabihin, meron din ditong coverage na, halimbawa, 450,000 yung life insurance coverage mo. Kung maaksidente ka, yun ang naging cause of death mo, madodoble yung 450,000. So, up to 900,000. And then, may tinatawag na waiver of installment due to death or disability. Kasi, may case talaga na yung policy holder, for example, may nangyari sa kanya, no, na namatay yung policy holder. So, ang mangyayari, marireceive na family yung life insurance niya, plus, hindi na kailangan bayaran ng beneficiary yung balance, no, nung plan niya. Halimbawa, 1 year ka pa lang nakapaghulog, 7 years to. So, yung 6 years na balance, waive na. Ibig sabihin, fully paid na matatransfer sa beneficiary natin. Plus, naka-check yan, or pwedeng i-deposit sa bank account natin, yung nung beneficiary, no, yung life insurance coverage. Okay? So, malaking tulong sa pamilya kasi walang tapon nga na plan. Ikaw makakagamit kung tumagal yung plan or kung may mangyari sa'yo, transfer lang ng fully paid sa family mo. Okay?
So next is extended period. Ano naman ang benefit natin, no? Pagka fully paid na natin tong plan. Ito yung 8th year to 20th year. So again, meron pa rin siyang hospitalization or inpatient benefit. May may coverage sa in case na ma-confine tayo. Nadagdag yung consultation. Ito yung outpatient benefit, no? Pwede na yung mga check-up. And then maternity para sa mga babae. Kaya kumukuha rin yung iba dito kasi after 7 years, mako-cover na yung pre-existing illnesses, dreaded diseases, and ang nagustuhan ng karamihan, kapag hindi ka nagkakasakit kasi, may investment component siya. So, yung benepisyo mo, kung hindi mo nagagamit, may 10% compounding interest. No? So, again, based to sa plan type. The higher the plan type or the higher the plan, the higher the benefit or interest. Okay? So, paano yan, Miss Roanne, no? Nag-mature na yung plan ko. Ito yung after 20 years. Good as cash na yan. So, sa first 20 years, hindi pa tayo pwedeng mag-withdraw. Pero yung lahat ng pondo natin na nag-accumulate, pwede natin gamitin for our healthcare-related expenses. And may tinatawag na long-term care benefit. Ito yung base sa plan type. So, mamaya magsasample tayo. May tinatawag na long-term care benefit. Ito yung maging sakitin ka during that 20 years, may makukuha ka pa rin na guaranteed amount. And bonus, ang kagandahan dito sa Kaiser long-term natin, kapag ka hindi mo nagamit during the first 7 years na nagbabayad ka, diba? Dahil may short-term usually ang tao, so may bonus, ibabalik yung premium or return of premium, no? So up to 85% yan, ibabalik yung binayad mo, which is nagiging savings ng mga nag-i-invest. So para mas makita natin yung computation, may sample tayo dito at age of 30, nag-start yung member, no, na mag-Kaiser. And then, for example, yung maliit na plan, 30,000 per year. So, ang coverage niyan sa term insurance, sabi nga natin, meron tong 20 years na life insurance, 225,000. And then, ang contract price niyan, dahil 7 years to pay, so 30,000 times 7 years, naging 210,000 yung contract price. So, sa binayad natin na 210,000, ang projection niyan sa maturity, yung maturity value niya nasa 583,000. So, ito yung kung wala kang nagamit sa mga benefit mo. And, kung i-compare natin, halos triple yan, no? Kaya, ito yan, no? 583,000 minus 210,000, 373,000 yung naging income ng ating fund. And then, kung i-compute natin, 8.8% yan per year. Okay? So, of course, sinasabi nga natin, the higher the plan, the higher the benefit. So, for example, 60,000 per year yung plan mo. So, 450,000 yung term insurance, yung life insurance. So, again, 60,000 times 7 years, 420,000 yung contract price. Ang maturity value niya nasa 1.1 million. So, ito yung after 20 years, ito yung projection. And ang kinita niya, no, 1.1 million minus 420,000, 680,000. So again, 8.8% per year yung base sa computation natin. And kung i-compare natin, no, kasi ako mahilig din ako mag-save dati. Kaya lang sabi ko nga, medyo maliit yung interest. Kaya naghanap ako ng ibang pwedeng paglagyan. So, pag nag-save tayo ng 60,000 per year, sa loob ng 16 years, kung i-compute natin yan, nasa 960,000 lang. So, mas maraming kumukuha sa Kaiser kasi dito kasi 16 years ka nag-ipon pero dito 7 years ka lang naghulog. May projection ka na 1.1, 'di ba? So, anong gusto natin? 16 years tayo mag-iipon o 7 years lang? So, paki-type nga 16 kung dito tayo para sure, 'di ba? O dito tayo sa 7 para bukod sa may investment na tayo, may healthcare pa, may life insurance. Pang-apat na period. So, tutuloy tayo dito sa long-term care period kung hindi pa natin kinuha yung fund natin after 20 years or on maturity.
So, may option kasi tayo sa maturity na kunin natin lahat or hindi muna natin kukunin lahat or pwedeng kalahati itira natin. So, kung ano man yung kalahati na natira natin or kung hindi naman natin kinuha lahat, eto yung mangyayari sa long-term care period. May 3 to 10% compounding interest yung fund natin. No? Kagaya kanina sa 60,000 per year, may 1.1 million ka. So, kung hindi mo kinuha, meron niyang interest, no? And yun ang nagustuhan ng iba kasi at least kapag nagre-retire sila, kung di pa naman nila gagamitin sa healthcare, nagko-compound lang yung pera nila sa investment component. So tignan natin, no, napakaganda talaga mag-start na maaga kasi kung nag-start ka at the age of 30, 30,000 yung annual premium mo, 7 years ka naghulog. So ang gagawin natin dyan, kung itong 583,000 mo after 20 years hindi mo pa kinuha, on the 21st year, may 58,000 yan na interest kung 10% ang kinita. And then, based sa 10% compounding interest, pag edad mo ng 60, nasa 1.5 million na yan. No? Kung kumikita na naman ng 10%, may monthly passive income ka na 12,000. Diba? So parang additional sa pension mo. Diba? So again, ito yung money working for you. So paano pa pag malaki yung ating investment, 60,000. So 1.1 after 20 years, 10% of that is 110,000. So 'di ba, at least pagka nag-senior ka, meron kang 3 million. And kung may 10% na naman yan, 300,000, kinukuha mo na lang yung interest ng fund mo, 25,000 per month. 'Di ba? So pandagdag mo pa to sa SS mo or kung may iba ka pang investment and savings. So again, ito yung mga benepisyo natin sa Kaiser, yung accumulation period, yung extended period. So ito naman yung maturity na pwede na natin kunin yung fund. At kung itutuloy pa natin dito sa long-term care period, again, may interest yan, may investment ka na, meron ka pang healthcare. Okay? So marami tayong Kaiser plan type. Actually, from K45, the lowest is K45. Hanggang K1 million yan. So, ang pinakita lang natin dito, up to K200. No? So, ibig sabihin yan, kung 10 years old to 40 years old ka, pwede ka pa dito sa K45 and K50. So, eto kasing Kaiser is, ang monthly niya nasa 2,647 lang per month kung mababang plan. So, yung K50 naman nasa 2,941. So, eto pwede ka pa dito kung nasa edad 10 to 40 years old ka. Ito yung minimum plan, no? Pero pagka nag-edad ka na ng 41, no? Ito na yung minimum plan para sa'yo, K60, nasa 3,529. Kaya pa rin, no, per month. And kung K75 naman, pag nag-edad ka na ng 51, no? 51 pataas, nasa 4,412 per month na yung minimum plan natin. So again, the higher the plan, the higher the benefit. And makikita na natin dito yung magkano yung insurance, magkano yung projection niya after 20 years, magkano yung babayaran mo. Even sa mga annual, no, may on top of that, pwede ka rin mag-spot cash. So, ibig sabihin, yung bayad mo na yung buong kontrata, hindi mo na siya hinulugan or installment. Ito kasi yung installment, pwede ring one-time payment. Okay? So, bakit maraming nag-i-invest sa Kaiser? Kasi bukod sa may long-term healthcare to, no? Tingnan natin dito. Kung nagsisave ka ng 60,000 per year, no? For 20 years, may 1.2 million ka. 'Di ba? Pero dito kasi sa Kaiser, 7 years ka lang mag-iipon ng 59,321 per year. Yung sa sample natin kanina na K100, no? So, 1.2 million yung projection yan after 20 years. Pero 7 years ka lang naghulog. Pero may long-term healthcare ka for 20 years or more. 'Di ba? Even beyond 61 ka na, basta may fund ka pa sa Kaiser, may healthcare ka pa rin. So again, meron kang 7 years, no, na benefit dun sa napag-usapan natin.
After mo makabayad, meron ka pa ring long-term healthcare. And for 20 years, may life insurance ka. Kung hindi mo nagagamit yung healthcare mo, may investment ka nag-grow. So kaya itong fund natin dito, naging 1.2 million yung projection. So bakit marami nag-start sa Kaiser? Kasi nag-jumpstart na yung financial foundation natin, no? Sa halagang 3,000 per month, sa halagang 5,000 per month, nagkakaroon na tayo nito sa alkansya natin, healthcare, life insurance, and investment. So again, 3-in-1 yan. Kaya nga sabi ni Daniel Padilla, ang aming ambassador, Kaiser, nasa iyo na ang lahat. No? So to know more, you can visit the website, yung bit.ly/about Kaiser benefits. And sabi nga ni Jack Ma, buying insurance cannot change your life, but it prevents your lifestyle from being changed. An illness can wipe up an entire family savings that they have saved for decades by the medical bills. So you will not turn bankrupt because of buying insurance, but you will cause your loved ones to turn bankrupt if you don't. So, itong Kaiser, isa na rin kami sa nakaklaim, no? Sa Kaiser kasi namatay yung brother ko noong 2019. And nakatulong yung fund na nakuha namin yung Kaiser niya. May iba pa kaming investment na kinlaim, insurance. So, yung fund na yun na nakuha namin, ginagamit na yun ngayon ng parents ko para sa retirement nila. And bago siya namatay, syempre na-hospital siya. So, grabe, 200,000 plus yung bill niya. 'Di ba? So, buti may healthcare siya. So, ang bigat nun kasi pag sinolder namin lahat yun, sobrang laki nun. 'Di ba? So, yun yung sinasabi na investment din talaga natin ng healthcare. Okay? To know more about Kaiser, pwede mo ko i-message sa Facebook, Roan Celis Capistrano, pwede rin sa WhatsApp, or email me at roan.capistrano@gmail.com.